Natanong din po kahapon sa Malacanang, after po na mabuo yung coalition, kinunan sila ng komento, pati na rin yung naging pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte na yung self-destruction, yung pagbukas daw sa flood control issue ay self-destruction para sa kasalukuyang presidente. Sagot naman dito ni Undersecretary Castro, quote-unquote, self-destruction. Ang pagpapaimbestiga sa maanumalyang flood control projects ay self-destruction para sa Pangulo. Parang kakaiba po yata ang kanyang pananaw. Kaya ba hindi nagpaimbestiga ng malaliman ng nakaraang administrasyon dahil magiging self-destruction sa dating Pangulong Duterte? Hindi po ganyan ang pananaw ng Pangulo. Ang Pangulo po, kahit maapektuhan at matamaan ang kanyang administrasyon, kahit ang kaalyado man niya at kaibigan niya or kamag-anak niya ay maapektuhan, ipagpapatuloy po ang pag-iimbestiga sa flood control projects. Bakit? Dahil ito ay pondo ng bayan na dapat i-report sa bayan. Kung mayroong dapat managot, yan ang nais ng Pangulo. Dapat na managot, hindi dapat na tinatakpan, hindi kinakailangan magkaroon ng cover-up. Ano pong masasabi niyo po rito? Unang-una, naawa ako kay Yusek Claire sa kanyang pagsisinungaling. Kung meron dapat na peddler of fake news, dapat tanungin natin si Yusek Claire kung tama ba yung kanyang sinasabi. Yung self-destruction na binabanggit ni Mayor Baste Duterte, napakalinaw niyan. Ang ibig lang sabihin niyan, nagtawag ka ng investigasyon, nagtawag ka ng pag-usig dito sa nangyaring nakawan sa flood control, pagkatapos bumabalik sa'yo. Pagkatapos nakikita mo na ito pala ibabalik sa mismong administrasyon mo. Ang ibig sabihin niya na self-destruction ay yung talagang nagsabi ka ng kung ano nung pagkakamali at sabi mo imbestigahan, bumabalik yung problema. Doon pala sa mismo mong opisina. Yun yung self-destruction. Kaya yung sinasabi nila na nanawagan ng Pangulo, hindi yung totoo. Yung ICI nga, ano nangyari? Wala naman binigay na pag-aaral ng ICI o kaso na dapat kasuhan. O ano may nagsinabi si Diskaya, may affidavit yan. Pinirmahan. Inimbestigahan ba nila yon? Hindi. Nagsalita si Gotesa, may affidavit. Imbis na imbestigahan nila, pinailan pa nila sa korte. Tapos ay lang tanggapin yung kanyang affidavit. O ngayon, nagsalita na naman po yung 18 Marines. Ayaw din nilang tanggapin. Yung mismong sinabi ng ICI na may kaso na magnanakaw si Saldico. O ano nangyari ho? Hindi naman nila kinuha yung kanyang affidavit. Ayaw nilang payagan na magkaroon ng apostil o ayaw nilang payagan na under oath yung kanyang Zoom para siya magsalita. So ito po yung sinasabi natin na self-destruction at hanggang sa ngayon, wala pong nangyayari dun sa investigasyon at wala naman pong nakulong. Kaya, Admar, palagay ko, mali na yung sinabi ni Mayor Duterte. Siguro ho, ang hindi lang nakakaintindi dun sa kanyang sinabing self-destruction ay ang palasyo mismo, si Yusek Claire mismo at ang Malacanang. Opo, at mayroon pang siyang sinabi rito, may kaugnayan din doon sa una kong tanong din po kanina, no, patungkol sa pamumulitika. Sabi niya ni Yusek Castro rito, ang Pangulo po ay hindi namumulitika, ang Pangulo po ay nagtatrabaho, kitang-kita po natin yan sa mga report na binibigay namin. Although pilit na iniiba, tinitwist ng mga fake news peddlers at alam naman natin kung bakit nila tinitwist at ipinapakitang walang ginagawa ang Pangulo, hindi maapektuhan ang Pangulo sa mga personal na galit, personal na interes, personal na ambisyon. Ang nakababahala lamang dito ay ang personal na galit, personal na interes at personal na ambisyon ay gamitin ang taong bayan na galitin ang puso ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng paglalahad ng kanilang fake news. So kumbaga, dahil daw na ginalit ang taong bayan, kaya galit daw po yung taong bayan. So ibig sabihin, mali pala ang pagpuna ng taong bayan kung sila'y nahihirapan sa panahon ngayon na kanilang nararanasan. Kong Mike. Mamaya, Admar, alam mo, kahit na ano pang gawin mong fake news, kahit na ano pang sabihin mo na gawa ng kwento, pagka maayos ang buhay ng taong bayan, hindi sila magagalit. Ang galit ng taong bayan ay dahil kitang-kita nila na may nagnakaw ng pondo.
yung paglabas lang ni Saldico at sinabi ni Saldico na siya yung may hawak ng pondo. Siya yung gumagawa ng pondo. At sinabi niya, ito ang nakawan. Ito ang kinuha ng Pangulo, ng Presidente, naglagay ng 100 bilyon. Nag-deliver ako kay Yusek Jojo Cadiz. Pagkatapos, nagsalita si Yusek Bernardo doon sa investigasyon. Nagkumuha ng pera si Trigrid Olaybar, si Adrian Bersamin. Naririnig ng taong bayan yan. Sila yan. Nagsalita na ang pera ay ninanakaw. Nung nakita ng taong bayan na walang nakukulong, nakita ng taong bayan na yung palang mga proyekto na importante, kinuha ninyo yung subway at inilagay ninyo sa flood control. Nakita ng taong bayan at narinig nila, yung PhilHealth, kinuha mo yung pondo at nilagay mo sa flood control, talagang magagalit ang taong bayan. Magsasalita talaga dahil silang apektado. Pag nagpunta ang pamilyang Pilipino, may sakit, yung kanilang kamag-anakan, at sinabi ng ospital, wala akong pondo, ayaw namin sa PhilHealth dahil walang kasiguraduhan, baka hindi kami mabayaran, yan po ang magiging problema natin. Iyan ang nadarama ng bawat Pilipino ngayon. Ngayon, pumunta tayo sa krisis. Nakita nila, sumasakay sila, nagtaas ng presyo. Pumunta sila sa palengke, pumunta sila sa pamilihan, nagtaas ng presyo. Pagka ganyan po yung nararamdaman ng tao, naririnig yung mali-maleta, bilyon-bilyon, na ilang tao lang ang nagnakaw, pagkatapos sila, nahihirapan sila sa kanilang pamimili, sa kanilang buhay, sa pagbayad sa kuryente, sa pagbayad sa pamasahe, talagang magagalit to. Ngayon, kung ang gagawin nila at talaga namang may gera no, sa Middle East at makikita ng tao na kahit papano hindi tumataas ang presyo, kahit papano hindi sila apektado, kahit papano ay naibsan yung kanilang kalagayan, baka mawala galit sa kanila. Mababasa ng tao sa buong Asia, tayo may pinakamataas na pagtaas ng krudo kumpara sa ibang bansa. Talaga kung iba yan. Ang dami nating OFW. Hindi naman po natin kailangan mag-invento. Magsasabi lang yung taga-OFW, for example, sa Singapore, o magsasabi doon sa Thailand, o magsasabi kung nasaan man sila. Ito lang ang tinaas ng presyo ng gasolina. Tapos makikita lang sa Pilipinas, almost 90% ang itinaas. Talagang magagalit yan. So, Admar, pabalik tayo sa usapin. Yung galit ng tao ay dahil sa kanilang sariling eksperyensa. Yung kanilang dinadanas araw-araw. Kung ito ay aayusin, kung ito ay tutugunan, palagay ko naman kahit na anong sigaw ng tao at kahit anong fake news, hindi nila kayang galitin ng taong bayan. Congressman, patunay po ba rito yung sa sinasabi niyo po na sa nangyari sa dating administrasyon na sa kabila ng mga alegasyon, kritisismo, bumaba po siya ng may mataas na grado? Tama yan pa. Huwag na tayong pumunta kay Pangulong Duterte. Baka isipin naman lang, dahil kasama mo Mike si Mayor Duterte. Kay Presidente Pinoy din naman. Bumaba rin naman ang rating, tumataas, bumababa. Pero makikita mo, hindi ito nag-negative na katulad ng nakikita natin ngayon. Pagdating kay Pangulong Duterte, tama rin yan. May bumababa siya, minsan may tumataas, pero nakita mo yung nung matapos siya, nagpasalamat ang sambayan ng Pilipino, ang taas ng kanyang rating maging numatapos na siya. At ngayon, nakikita mo yan sa mga anak. Ang pasalamat ng taong bayan sa kanilang anak. Bakit? Siyempre, nakita naman nila kahit dumaan tayo sa COVID, dumaan tayo sa paghihirap. Di ba noong panahon ng Pangulong Duterte, anong ginawa niya? Itinaas ang sahod ng mga guro. Itinaas ang sahod ng mga pulis. Itinaas ang sahod ng mga sundalo. Nilibre yung mga state colleges and universities. Libre. Na nakita nila, nagkaroon ng pag-asa yung anak ko, kahit mahirap kami, basta nagmagsipag at mag-aaral, pwedeng makatapos, pwedeng gumanda ang buhay. Pagkatapos yung PhilHealth, ginawa niyang universal healthcare. Paganda ng paganda yan magmula nung kay GMA, kay Pinoy, kay Pangulong Duterte, palawak ng palawak. Nung kay Pangulong Duterte na sabi niya, hindi, maglagay tayo ng pondo para yung talagang walang pondo, walang pera, bayaran na ng gobyerno. So naglalagay dyan taon-taon ng pondo sa PhilHealth. Ang ginawa ng administrasyon nitong 2025, hindi na naglagay ng pondo at yung natitira pang pondo sa PhilHealth, kinuha at inilagay dito sa pondo natin para gamitin sa flood control. Yan malinaw naman yan Kahit anong debate, hindi mo pwedeng itago. Dahil nasa papel, ginawa nila yung batas, ginawa nila yung pagtanggal na opisyal, at yan ay naririnig at nakikita ng mamamayang Pilipino.